Lubos naman ang pasasalamat ng ating mga kababayan sa Cebu sa idinaos na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. At ngayong ipinagdiriwang ang kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahagi rin ng tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Sabik na tinignan ng mga miyembro ng Lamak Punod Sibago Irrigators Association ang kanilang natanggap na walking type agricultural tractor, float assist type tiller na mula sa Department of Agriculture. Malaking bagay ito para mas mapadali ang kanilang pagsasaka. Kaya naman, taos-puso ang kanilang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang regalong natanggap. Daghan kayo maraming salamat, Mr. President. At saka sa lahat na miyembro ng kabinete ng President, at saka sa Department of Agriculture, maraming salamat. Namahagi rin ng tulong ang ibang national government agencies gaya ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na nagpaabot ng scholarship allowance sa kanilang mga benepisyaryo. Nagtipon-tipon naman ang mga lokal na opisyal at leader sa lalawigan kasama si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco para batiin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang kaarawan. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng kalihim ng DOT ang Pangulo dahil sa kanyang pamumuno na may pagkalinga para sa taong bayan. Our President continues to lead with a heart for the Filipino people, and we wish him the best of health as he continues to elevate the status of our country to the place that it deserves in the ASEAN and in the world. As far as tourism is concerned, under our President's leadership, the Philippines continues to become a tourism powerhouse in Asia, being now Asia's leading dive destination, Asia's leading beach destination, Asia's leading island destination, among many accolades. Dagdag ni Frasco, malaki ang suportang ibinibigay ni Pangulong Marcos Jr. sa tourism industry dahil nakakatulong ito sa mga manggagawa at ekonomiya. Such is the love of our President for tourism in the country so that it continues to provide millions of jobs to Filipinos and it continues to support our economy for the benefit of our nation. Sa labas ng Kapitolyo, binuksan din ang kadiwa ng Pangulo kung saan nakadisplay ang mga lokal na produkto na abot kaya ang presyo gaya ng mga gulay, mga delicacy at sorbetes na gawa sa gatas ng kalabaw. Sa Mandaue City naman, namahagi ng tulong pinansyal sa 2,000 mga Mandawehanon sa pamamagitan ng ayuda para sa mga kapos ang kita program ng DSWD at tanggapan ni Lone District of Mandaue City Congresswoman Emery Oano Dizon at Tingog Party List. Ito'y bahagi pa rin ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.